Hello mga ka-parent, ang pag-uusapan natin ngayon ay mga senyales kapag ang aso nyo ay inhit. Kapag nakita nyo ang inyong alagang aso ay naglalaro ng ganyan, may posibilidad na sila ay inhit. Yung nakikita nyo ay parehas po yan babae. Tapos naglalaro sila lagi ng ganyan kasi ay inhit sila. 2 weeks ago, sila ay nakitaan ko na sila ay nagre-regla. Ang aso kapag mahigit ng 10 araw na mayroong menstruation, ayan ay pwede nang magpasampa. Kaya kung nakikita nyo ang inyong mga aso na lagi naglalaro ng ganyan, o kaya minsan yung mga binti nyo ay inaakap tapos ganyan ang kanilang behavior, may posibilidad na inhit ang inyong alaga. Baka hindi nyo napapansin na nagme-mens yung aso nyo, tapos ganyan naglalaro lagi ng ganyan ay may posibilidad na inhit po yon. Kung makikita nyo na yung inyong alaga ay minsan ang binababahan niya ay yung unan o kaya yung mga laruan nila na stuffed toys, yon, lamang nag-iinhit yung inyong alaga. Kapag sila ay inhit at hindi nyo pa handa na sila ay ipa-stud o ipakasta, bantayan yung mabuti kasi malamang pag yan ay nakakita ng lalaking aso, tatakas yan kasi malakas ang pangamoy ng lalaking aso at yan ay mai-stud. So, doon nangyayari yung kapag nakatakas yung aso ay nalulusutan ng ibang lahi. Minsan, aspin o basta kahit anong lahi at kayang masampahan yung babae ay masasampahan yan kapag yan ay nakatakas. Kaya kapag mayroon kayong alagang aso at nagre-regla, mga after 10 days, magpapa-stud na po yun or magpapasampa. At kung hindi pa kayo ready na mapa-stud yung aso, ayaw nyo pang pabuntisin, ay bantayan nyo mabuti, kung pwede ay itali o ikulong para hindi makatakas kasi malakas ang pangamoy ng mga lalaking aso kapag mayroong inhit na babaeng aso. Kadalasan, kapag ang mga aso ay inhit, ay tamilmil kumain or yung walang ganang kumain. Kaya, minsan kapag nag-iinhit ay mayroong mga aso na pumapayat. Katulad ditong aking mga alaga, kapag sila ay panahon na sila ay inhit, namamayat po sila kasi wala silang ganang kumain. Kahit sa pagtulog, kunti lang yung tulog nila kasi ganyan sila nauubos yung oras nila sa paglalaro ng ganyan. Kaya ko yan pinababayaan, parehas lang naman po yan babae. Walang mabubuntis sa kanila kasi yan ay babae. Ayan, nakikita nyo yung maliit na aso, si Molly yan. Tingnan nyo, kapag sinampahan siya nung isa ni Anshi, ipinapaling niya yung buntot. Ibig sabihin, nasa tamang timing na siya para magpa-stud kasi tinatanggal niya yung buntot na nakaharang doon sa kanyang ari. Kaya pag ganyan na, nasa tamang timing na yon para ipa-stud yung ating aso. Kasi merong nagdadala sa barako ng aso na kapag nagregla yung aso nila, bastang dinadala doon sa barako at ipapa-stud. Hindi po ganon na basta pag nagkaregla na ay ipapa-stud na. Mayroong tamang timing po yun. Kasi kung hindi pa po yan nasa timing, hindi yan magpapasampa. Aawayin nung babae yung barako at hindi yan magpapasampa. Ang mga sign na hindi magpapasampa naman yung babae, kapag yung aso, yung lalaking aso, ay mag-a-attempt na sasampa sa kanya, uupo yung babae. Hindi siya magpapasampa. May mga times na pag sasampahan ng lalaking aso ay magagalit yung babae at aawayin niya. Kapag ganon, hindi pa po yun ready. Ang mga sign naman na pwede nang magpasampa yung babae ay kapag inamoy-amoy ng aso, yung lalaking aso, yung ari ng babaeng aso ay ipinapaling yung buntot. Kumbaga ay binibigyang daan niya yung lalaking aso. Itinataas na yung buntot at ipinapaling either kaliwa or kanan. Ganun po ang nasa tamang timing na ready na pong magpasampa yung babae. Ito pong mga sinishare ko sa inyo ay base lang po ito
sa aking mga karanasan. Kasi ay medyo matagal-tagal na rin ako nag-aalaga ng aso. More than 10 years na ata na may alaga akong ganitong maliliit na breed. Although, mayroon talaga kaming mga aso na Aspin. Pero sa Aspin kasi, hindi ko masyadong nababantayan. Diba? Sa Aspin naman, basta nakita natin na yung babaeng aso ay pinagkukumpulan ng mga lalaki, di alam na natin na inhit yun or naglalandi yung aso. Kasi sa amin, sa probinsya, ang mga aso ay hindi nakatali or hindi nakakulong kapag mga Aspin. Pag ngayon, kaya naman ay nababantayan ko na kasi itong aking mga Shih Tzu ay nandito lang sa loob ng bahay. At binabantayan ko nga sila kasi baka masampahan ng aking lalaking Aspin. Ayun lang mga ka-parent, kung nagustuhan nyo ang video ko for today, please like and share naman. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel ay please subscribe naman sa aking channel. At comment down below na din kayo para malaman ko kung saan nakakarating itong aking mga video. Thank you for watching mga ka-parent. Hanggang sa muli at mahal ko po kayong lahat. Bye-bye!